Fairview, Commonwealth. Titignan natin ngayon yung obserbahan natin yung traffic ng Commonwealth kasi pinatupad na yung NCAP, yung non-contact apprehension program ng MMDA. Ngayon tignan natin kung mas disiplinado ba ngayon yung mga motorista, yung mga nagmumotor, at saka yung mga four-wheel vehicle, kung paano attitude ng mga sasakyan ngayon. Kasi dati yung mga motor kahit saan pumupunta kahit may motorcycle lane. Ngayon makikita natin yung pinapatupad ng NCAP kung ano yung resulta. Dito pa lang tayo sa may Regalado, Fairview. Tapos wala nang pumapasok sa bike lane. Kita natin ngayon. Nandito pa lang tayo sa Camaro. Corner ng Camaro, Commonwealth corner ng Camaro. Hindi tayo makapagpapatakbo ng mabilis-bilis. Kailangan mabagal lang kasi puro bakal yung karga natin. Scaffolding. Papunta tayo ng Taytay, Rizal. Rizal na yung Taytay, diba? Taytay, Rizal yung natin ngayon. Valiant. Taytay, Rizal. Pala dyan sa may Commonwealth, sa Manggahan, tsaka sa sa awag ito Litex. Ako, traffic dyan lalo paggabi. Tignan natin kung nang pinatupad yung NCAP ang problema dyan yung mga vendor paano mo hulihin yung nagbabiolate dun sa bagay, vendor naman yun lilihis talaga yung mga motorista roon. Sobrang traffic dyan. Tignan natin. Tapos ito dito banda sa itong latex na to, bago mag latex. Traffic din dyan balagbag yung mga bus riyan. Pag pumarada yung bus talagang harangan nila yung daan tingnan natin. 200 meters at the roundabout, take the second exit and stay on Commonwealth Avenue, Don Mariano Marcos Avenue. Kung malaki ang epekto ng NCAP, dapat kasi automatic yung mga driver may disiplina sa sarili. Hindi yung pipick up ka ng pasahero nasa gitna. Yung mga driver ng bus nasa gitna ng kalsada, grabe. Pati mga mga jeep nasa gitna
Ay, baka Exit the nakaabang roundabout na onto yung Commonwealth tingin. Avenue. Continue on Route 170 for 5 kilometers. Ang aabangan nila yung mga motor na linihis sa ano eh. Ayan, maganda na yung mga parada ng mga ano ngayon dito, passenger bus. Dati nakabalagbag yan dyan eh, oh. Ngayon, medyo okay na eh, oh. Hindi na sila ganun kaano. Ayan oh, maganda na eh, oh. Dati nakabalagbag yan dyan eh. Yung mga bus, nakabalagbag yan dyan. Walang pakialam. Tapos yung mga motor, maano na agad dito. Buti ngayon oh. Dapat ipagpatuloy yung income na yan eh. Maganda ang ano, resulta eh, oh. Yun oh. Diba? Ganda ng resulta ng income oh. Hindi na kung saan saan pumupunta yung motor. Hindi nakakailang. Sana tuloy-tuloy na yan. Tsaka yung motorcycle lane. Ganda, maganda.
nakita na yung mga motor eh nasa motorcycle lane nung pinatupad yung ingkap. Galing ah. Hindi na kung saan saan sila pumupunta. Dati kung saan saan pumupunta yung mga yan eh. Ako nagmumotor din ako, madalas ako dumaan dito. Pero sa motorcycle lane talaga ako dumadaan. Mas ano siya eh, safe. Ano, ganda tingnan no. Sa motorcycle lane talaga lahat ng mga nakamotor. Tapos 60 lang yung ano dito. Kailangan maintain mo yung 60. Kung may mga camera dyan no. Ito yung Fortuner, talagang dandahan yun. Sobrang bagal naman ang Fortuner. Sobrang bagal naman. Tignan. 40 lang siya oh. Tapos liliko tayo ng ano C5 Luzon. Fortuner talagang mabagal siya. 40 lang takbo niya eh. May speed limit na 60. 40 lang siya. In 300 meters, turn right onto Luzon Avenue. Tapos naputol na yung linya rito. Pasok na tayo rito sa Luzon. Turn right onto Luzon Avenue. Luzon Avenue. Continue on Route 170 for 1.5 kilometers. In 300 meters, turn right onto Luzon Avenue C5. C5 Luzon Avenue. Maganda. Nakita na natin yung ano, Turn right onto Luzon Avenue C5. gaano ka-disiplinado yung mga motor pag may income. Galing. Galing. Yan ang the best. Dapat noon pa yan eh. 600 meters, Ang dami kasi making U-turn. nagrereklamo eh. Ngayon, ngayon pinatupad na ulit. Hinold ng Supreme Court, ngayon pinatupad na. Maganda, palay ko maganda ang ano na. Talagang magkaroon ng disiplina yung ano, yung mga motorista, yung mga motor na yan. Pag hindi sila sumunod, eh, ang dami na violation. Kailangan sumunod sila. Pati mga sasakyan dyan ang maharurot sa Commonwealth, susundin na nila yung ano, 60 km/h. Yun ang maganda. Kanya safe lahat, para sa lahat.
hanggang ano lang naman ako eh. Pagdating ng Marikina, kakaliwa na ako, ilalim ako dun sa Marikina eh. Papuntang Taytay, Marilake. Kakaliwa tayo doon. Dito mag-u-turn tayo. Ganda. Salo. Parang sa ano, ganon din nangyari nung nag-abroad ako sa Qatar eh. Yung pagdating sa stoplight primero, yung mga sasakyan, grabe, ginawang ano, racing stoplight yung ano stoplight. Pag go, hatawan agad. Kaya sa unahan, nagpas na stoplight, ang dami na disgrasya. Nabanggaan. Tapos nung nilagyan ng camera yung stoplight, ayun, nawala na yung ano, kare-karera. Hitting the red light. Tapos mahal yung multa. Naging disiplinado yung mga tao doon. Pati yung overspeeding. May mga speed limit din doon eh. Tapos tinaasan nila yung multa. Kaso nga lang, minsan pag naka-violate ka, nako, ang laki ng multa. Masakit. Kaya mag-ingat ka talaga eh. Pero minsan di mo maiwasan yan eh. Kaya kailangan ano talaga, pag magmamaneho ka, importante talaga na ano, defensive driving. Ingat. Kita mo, pag pinaano talaga yung mga traffic sign, pag hinikitan, talagang tutupad yung tao eh. Tayo sa susunod, biyahe natin yung ano, buong Commonwealth. Makita din natin kung ilang camera. Dalawa pa lang nakita ko eh. Papuntang Circle yun, yung papuntang Fairview, galing ng Circle. Dito yan oh, tingnan mo, dyan sila nagpaparking mga tricycle oh. Yan ang traffic dito eh. Ayan, may camera din dito oh. Dapat yung mga nakaparada na yan eh oh. Dito sa Luzon C5. Nasa C5 nakaparada. Dapat bawal yun eh. Yun, nagkukos ng traffic yun eh.
lang natin hanggang ano, pagdiliko natin Marikina. Hanggang doon yung video natin. sa unahan, Ateneo. Ito UP, ano to? UP Center, UP Mall, UP Town Center. Yan, UP Town Center nasa kaliwa natin. Bagong asfalto yung kalsada. Yun o, bago nga o. May cutting. Sige. Stop na.
hanggang dito na lang. Yun yung obserbasyon natin sa traffic sa Commonwealth C5 hanggang dito sa